In the Philippines, a grave threat is a criminal offense under Article 282 of the Revised Penal Code or PC, involving threats to cause serious harm to a person, their honor, property, or family, with the intent to instill fear or coerce action. Key elements: 1. Threat of harm. The threat must involve a crime. Examples: murder, arson, physical injury, or property destruction. 2. Intent to intimidate. The threat must be made to scare the victim or force them to act against their will. 3. No lawful justification. The threat cannot be legally excused. Example: self-defense. Penalties: 1. Conditional threats. If the threat includes a demand. Example: pay 100,000 or I'll burn your house. Penalties range from arresto mayor 1 month 1 day to 6 months, to prison correctional 6 months 1 day to 6 years, depending on whether the demand is met. 2. Unconditional threats. Pure threats. Example: they'll kill you. Carry arresto mayor 1 month 1 day to 4 months, plus fines up to 100,000. 3. Aggravating factors. Threats made in writing, through a middleman, or with a weapon increase penalties by 1 degree. Entity liability. While the RPC focuses on individuals, entities, example, corporations, may face charges if threats are made by their agents or representatives acting within scope of their duties. Victims can sue both the individual and the entity for damages. Examples: 1. A person sending a text message threatening to harm a business owner unless they stop competing. 2. A company representative threatening to file false charges against a former employee to silence them. Legal recourse. Victims should: 1. Document evidence, save messages, emails, or witness statements. 2. File a complaint, submit an affidavit to the local police or prosecutor's office. 3. Seek protection orders, temporary permanent orders under the Anti-Violence Against Women and Their Children Act or A9262, or Cybercrime Prevention Act or A10175, for online threats. For more details, consult a licensed Filipino lawyer. Barangay intervention. When a grave threat case is filed in the barangay, officials must follow these steps under the Katarungang Pambarangay Barangay Justice System and Philippine laws. 1. Immediate safety assessment. Prioritize the victim's safety. If the threat is imminent, examples: weapons involved, explicit violence, coordinate with the Philippine National Police (PNP) to provide temporary protection, examples: patrols, escorts. 2. Mandatory conciliation. A. Under Presidential Decree No. 1508, grave threat cases punishable by less than or equal to 6 years imprisonment require barangay mediation first. Schedule a Lupon Tagapamayapa mediation panel meeting within 15 days of the complaint. B. If the parties reach a settlement, document it in a kasunduan agreement signed by both parties and the Lupon chairman. This is binding and enforceable. 3. Certificate to File Action (CFA). If mediation fails, issue a CFA within 30 days. This certifies that conciliation was attempted but unsuccessful, allowing the victim to file a criminal complaint in court or with the prosecutor's office. 4. Evidence documentation. A. Assist the victim in gathering evidence. B. Save threatening messages, emails, or social media posts. C. Record witness statements, affidavits. D. Note details of the threat: time, place, context. 5. Referral to higher authorities. A. If the threat involves a barangay official conflict of interest, or is cyber-related, example: online threats, refer the case directly to the PNP or prosecutor's office, bypassing barangay conciliation. B. For threats against minors, coordinate with the Council for the Welfare of Children (CWC) or local social welfare office. 6. Victim support. A. Inform the victim of legal rights. B. Filing a criminal complaint under Article 282 of the Revised Penal Code (RPC). C.
Seeking a protection order under the Anti-Violence Against Women and Their Children Act, RA 9262, or Cybercrime Prevention Act, RA 10175. D. Accessing free legal aid via the Public Attorney's Office PA. Key notes. 1. Barangay officials cannot prosecute grave threats, their role is mediation and referral. 2. Failing to issue a CFA or mishandling the case may result in administrative charges, example, under the Local Government Code RA 7160. For complex cases, consult the Department of the Interior and Local Government or a licensed lawyer. Mga halimbawa ng grave threat. Sa ilalim ng Article 282 ng Revised Penal Code, RPC, ng Pilipinas, ang grave threats ay isang krimen na may dalawang pangunahing anyo, sa salita, oral o sulat, at sa gawa, physical na aksyon. Narito ang mga halimbawa. 1. Grave threats sa salita, oral o sulat. Ito ay pagbabante sa pamamagitan ng mga salita, sulat, o electronic messages, tulad ng text, social media, na nagpapahayag ng intensyon na gumawa ng malubhang krimen, tulad ng pagpatay, pagkasugat, o pagsunog ng ari-arian, laban sa isang tao o kanyang pamilya. Halimbawa, A. Patayin kita kapag hindi ka nagbigay ng pera sa akin sa loob ng 1 linggo. B. Isang text message na nagsasabing, susunugan namin ang bahay mo tonight dahil sa utang mo. C. Pagbabante sa social media, hahanapin kita at sasaktan ko ang pamilya mo kapag hindi ka tumigil sa pagsasalita laban sa akin. Mahalagang elemento. A. Dapat malinaw ang intensyon na gumawa ng harm. B. Dapat makapagdulot ng reasonable fear sa biktima. 2. Grave threats sa gawa, physical na aksyon. Ito ay pagpapakita ng intensyon na gumawa ng harm sa pamamagitan ng mga aksyon, hindi lamang salita. Halimbawa, A. Pagpapakita ng baril o kutsilyo habang nakatingin sa biktima at nagsasabing, handa akong gamitin ito kapag hindi ka umalis. B. Pagbabato ng bato sa bahay ng biktima habang sumisigaw ng mga banta. C. Paghabol sa biktima gamit ang sasakyan habang may hawak na sandata. Halimbawa sa tunay na kaso. 1. Noong Agosto taong 2024, sinampahan ng grave threats ang 12 individual sa Aborlan, Palawan, matapos silang akusahan ng pagpaputok ng baril at pagbabante sa isang pamilya para paalisin sila sa kanilang lupa. Legal na kahihinatnan. A. Ang parusa para sa grave threats ay depende sa kalubhaan. B. Kung may kondisyon, halimbawa, bigyan mo ako ng pera o papatayin kita. Pagkakakulong na 6 na taon at 1 araw hanggang 12 taon, prison mayor. C. Kung walang kondisyon ngunit seryoso ang banta, pagkakakulong na 1 buwan at 1 araw hanggang 6 na buwan, arresto mayor. Paano mag-report? Kung ikaw ay biktima, maaari kang mag-file ng complaint sa pinakamalapit na police station o prosecutor's office gamit ang 1. Affidavit na naglalarawan ng pangyayari. 2. Ebidensya, screenshots ng messages, audio recording, testimonies ng saksi. Mahalagang tandaan na ang grave threats ay seryosong krimen sa Pilipinas, kahit hindi pa ito natutupad. Kung ikaw ay biktima, humingi agad ng legal na tulong sa isang abogado o sa Public Attorney's Office, PA. In the shadows bright,
it's dead. Silence screams, The crowd splits wide. heaven weeps as the stars collide. Ticking clocks, the end is near. Shattered dreams, a world in fear. Grave threat, it's coming fast. Shadows fall, the die is cast. We rise, we fight, we hold steadfast. Marching beats, hearts of stone. Underneath the pale moon's throne. Thunder cracks, the skies ignite. Hope is forged in the teeth of night. Blazing fire, rebels cry. Through the ash, we won't let it die. Grave threat, it's coming fast. Shadows fall, the die is cast. Rise, we fight, we hold steadfast. Grave threat, it's coming fast. Shadows fall, the die is cast. We rise, we fight, we hold steadfast. Grave threat, it's coming fast. Preventing grave threat incidents in the Philippine community. Beneath the rustle of pine tree leaves in a small barangay in Baguio, a father paces his living room, his voice rising over the clatter of his children's toys. A dispute with his employer over unpaid wages has left him desperate, and he finds himself muttering threats into the air, words he might not mean, but which could unravel his life faster than a frayed abaca rope. In the Philippines, where close-knit communities often collide with economic stress, legal ignorance, and unregulated anger, such moments are not rare. Grave threat incidents, rooted in impulsive rage or systemic vulnerability, do not emerge from nowhere. They fester in gaps between individual self-control, community support, and institutional safeguards. To prevent them, a tapestry of intentional actions, woven by individuals, barangays, and the state, must wrap around every Filipino, catching conflicts before they ignite. At the thread's core lies the individual, the would-be respondent teetering on the edge of a threat. Prevention here begins with unlearning the myth that anger is a sign of strength, and redefining courage as the ability to pause.
Local initiatives like the barangay-led, Galit Hanggang Saan? How Far Will Anger Go? Workshops, which run in cities like Cebu and Davao, teach participants to map their anger triggers, whether it's an unpaid debt, a property boundary dispute, or a family rift, and replace reactive words with deliberate breaths. For the father, this might mean stepping outside to watch the sunset over the rice fields instead of lashing out, or scribbling his frustrations in a journal until his hands stop shaking. Legal literacy is equally critical. Many Filipinos do not realize that a offhand threat to burn your shop or harm your child falls under Article 282 of the Revised Penal Code, carrying penalties of up to 6 years in prison. Campaigns by organizations like the Public Attorney's Office, PA, which distributes Tagalog language leaflets titled, Mga Salita, Mga Banta, Mga Kasong Kriminal, Words, Threats, Criminal Cases, at Barangay Fiestas and Market Days, demystify these laws, turning abstract rules into tangible warnings. Beyond the individual, the barangay acts as the first line of defense, a living, breathing safety net that catches conflicts before they escalate. The Katarungang Pambarangay (KP) system, mandated by law to mediate disputes before they reach courts, is not just a bureaucratic formality, it is a lifeline rooted in bayanihan, community unity. In Maguindanao, the Barangay Justice Service System (BJSS) has reduced grave threat cases by 40% in 3 years by training lupon tagapamayapa, mediation panels, to listen actively, not just arbitrate. When a farmer in the province threatened to destroy his neighbor's corn crop over a water rights dispute, the lupon did not just scold him, they brought the two men to the irrigation canal at dawn, where they watched the water flow evenly between their fields, and helped them draft a written agreement to share resources. Community watch groups like Negros Orientals Bantay Comunidad add another layer, residents trained to spot signs of tension, a raised voice in a neighborhood store, a text message filled with rage, and report them to the barangay tanod before threats turn into action. These groups do not police. They care, checking in on at-risk families with bags of rice or a listening ear, turning isolation into connection. The state, too, must weave its threads into the tapestry, addressing the root causes that fuel threats, poverty, inequality, and a lack of access to justice. The Pantawid Pamilyang Pilipino program, which provides conditional cash transfers to low-income families, has been shown to reduce domestic conflicts by 25% in rural areas, as economic stability eases the desperation that often leads to threats. For gender-based threats, among the most common in the country, the Anti-Violence Against Women and Their Children Act, RA 9262, empowers survivors to seek protection orders, but implementation remains patchy. UN Women's Bantay Bata, Bantay Babae initiative in Metro Manila trains barangay officials to recognize signs of abuse and connect survivors to legal aid, turning paper laws into real support. In the digital age, where online threats now account for 30% of grave threat cases, according to the PNP Cybercrime Group, the Cybercrime Prevention Act, RA 10,175, must be paired with public awareness campaigns like House of It, FACE, Ligtas Online, Safe Online workshops, which teach Filipinos to avoid engaging in heated arguments on social media and to report threatening messages to authorities. On a quiet evening in Baguio, the father finally calms down.
He remembers the "Galit Hanggang Saan" workshop he attended last month, and instead of sending a threatening text to his employer, he walks to the barangay hall to file a labor dispute with the Lupon. A week later, he and his employer sit across from each other at the barangay's wooden table, sipping buko juice as they negotiate a payment plan. No threats, no charges, no scars, just two men finding a way forward, supported by the safety net their community has built. Preventing grave threat incidents is not about punishing people for their anger, it is about giving them the tools to manage it. It is about turning barangay halls into spaces of healing, not just conflict resolution. It is about recognizing that a threat is never just a word, it is a cry for help, a sign that the safety net has a hole. By weaving together individual self-awareness, community bayanihan, and state support, the Philippines can turn those holes into threads, creating a nation where no one has to choose between their frustration and their freedom. Ano ang gagawin para maiwasan ang grave threat? Isang pagtingin sa konteksto ng Baguio City. Sa gitna ng mabangong pine trees at malamig na klima ng Baguio City, kilala bilang summer capital ng Pilipinas, nagtataglay ang lungsod ng isang kakaibang dinamika, paghahalo ng katutubo at modernong kultura, masiglang turismo, at mga hamong pang-ekonomiya na nagbubunga ng partikular na tensyon. Sa pagdami ng migrante mula sa ibang rehiyon, kakulangan ng lupa, at seasonal na pagtaas ng mga alitan, tulad ng sa panahon ng Pasko, Panagbanga Festival, at iba pa, ang paglitaw ng grave threat, isang krimen na nakasaad sa Artikulo 282 ng Revised Penal Code, ay nagiging isang patuloy na panganib. Upang maiwasan ang ganitong insidente, kailangan ng isang kontekstong espesipiko sa Baguio, multi-stakeholder na diskarte na pinagsasama ang paggalang sa katutubong tradisyon, pagpapatibay ng institusyon, pagtugon sa mga ugat na pang-ekonomiya, at pagpapalaganap ng kamalayan sa batas. Ang pagpapanatili ng kapayapaan sa Baguio hindi lamang nakasalalay sa pagpapatupad ng batas kundi sa pagkilala sa kanyang natatanging identidad bilang isang lungsod ng kultura, turismo, at komunidad. Pag-integrate ng katutubong tradisyon sa sistema ng paglutas ng alitan. Ang unang hakbang sa pag-iwas sa grave threat sa Baguio ay ang pagkilala at paggamit ng matibay na sistema ng paglutas ng hidwaan ng mga katutubong Igorot. Bilang bahagi ng Cordillera Administrative Region, CAR, ang Baguio ay tahanan ng mga iba't ibang grupo sa Cordillera na may centuries-old na tradisyon ng pagpupulong ng mga ninuno upang malutas ang hidwaan. Sa mga kaso ng alitan sa lupa, isang pangunahing trigger ng grave threat sa Baguio dahil sa kakulangan ng lupang residential at pang-agrikultura, ang paghahalo ng pagpupulong ng mga matatanda at ang umiiral na katarungang pambarangay, KP, ay nagpakita ng malinaw na epekto. Halimbawa, noong 2023, isang hidwaan sa pagitan ng isang katutubong pamilya ng Ibaloy at isang migranteng negosyante mula sa Luzon proper tungkol sa isang lote sa loob ay naresolba sa pamamagitan ng pagpupulong ng mga elder ng Ibaloy at ang Lupon tagapamayapa ng barangay. Sa halip na magbanta ng pagkasira ng ari-arian o pisikal na pinsala, ang mga partido ay nag-usap sa ilalim ng patnubay ng mga ninuno, na nagresulta sa isang kasunduan na nagbibigay ng karapatan sa katutubong pamilya sa paggamit ng lupa para sa tradisyonal na pagtatanim ng kamote at beans, habang pinapayagan ang negosyante na magtayo ng isang maliit na souvenir shop sa gilid. Ang ganitong diskarte ay hindi lamang nagresolba ng alitan kundi nagpapanatili ng paggalang sa cultural identity ng mga katutubo, na pinipigilan ang pag-escalate ng tensyon tungo sa grave threat.
Upang palakasin ito, ang Baguio City Government ay dapat maglaan ng pondo para sa pagsasanay ng mga lupon tagapamayapa sa mga katutubong pamamaraan ng paglutas ng hidwaan, at magtakda ng mga cultural liaison officers sa bawat barangay para sa mga kasong may kinalaman sa mga indigenous community. Pagpapatibay ng institusyon para sa seasonal at tourist-related na alitan. Ang Baguio ay nakadepende sa turismo, na nagdudulot ng seasonal na pagtaas ng tao at alitan. Sa panahon ng Panagbanga Festival, Pebrero-Mars, at Summer Vacation, Abril-Mayo, ang mga alitan sa pagitan ng mga turista at lokal, tulad ng mga vendor versus turista sa hotel noise complaints sa barangay, ay nagiging mas karaniwan. Minsan, ang mga ganitong alitan ay nagiging grave threat kapag ang mga partido ay nawalan ng pasensya. Upang maiwasan ito, ang Baguio City Government ay dapat palakasin ang kapasidad ng mga barangay na humarap sa seasonal na alitan. Una, dapat magtayo ng Tourist Conflict Resolution Desks sa mga sikat na lugar tulad ng Burnham Park, Session Road, at Mines View Park, na may mga trained mediators na nakakapag-usap sa Ingles, Tagalog, at mga lokal na wika, Ilocano, Ibaloy, Kangkanay, at iba pa. Pangalawa, dapat maglaan ng dagdag na pondo para sa mga lupon tagapamayapa sa panahon ng peak season, upang mabilis na matugunan ang mga reklamo bago pa man mag-escalate. Halimbawa, noong 2024, ang barangay ay naglunsad ng isang pilot program na nagdagdag ng 2 dagdag na mediator sa panahon ng Panagbanga, at ayon sa kanilang ulat, ang bilang ng mga alitan na naging grave threat ay bumaba ng 45% kaysa sa nakaraang taon. Bukod dito, ang Baguio City Police Office, BCPO, ay dapat magpatupad ng mas mahigpit na patrol sa mga crowded area sa peak season, at magtayo ng mga CCTV camera na may real-time monitoring para sa agarang intervention kapag may nakikitang tensyon. Pagtugon sa mga ugat na pang-ekonomiya na nagpapalala ng tensyon. Maraming grave threat sa Baguio ay nagmumula sa financial stress, lalo na sa mga informal worker tulad ng street vendor, jeepney driver, at construction worker. Ang seasonal na kalikasan ng turismo ay nagdudulot ng pagkawala ng kita sa off-season, Hulyo-Disyembre, na nagpapalala ng desperation at pagiging prone sa paggawa ng threat. Upang tugunan ito, ang Baguio City Government, sa pamamagitan ng Micro, Small, and Medium Enterprises, MSME, Development Council, ay dapat palawakin ang mga livelihood program para sa informal worker. Halimbawa, ang Baguio Livelihood Off-Season Program, na naglunsad noong 2022 ay nagbibigay ng free training sa paggawa ng handcrafted pine-scented products at digital marketing para sa mga vendor at driver. Ayon sa ulat ng Council, 65% ng mga kalahok ay nakapagbukas ng maliit na negosyo sa off-season, na binabawasan ang financial stress at ang posibilidad ng paggawa ng threat dahil sa kakulangan ng kita. Bukod dito, ang government ay dapat magpatupad ng mas mahigpit na batas laban sa illegal na pagbaba ng sahod ng mga workers sa tourist-related na negosyo, tulad ng hotel at restaurant. Sa pamamagitan ng Department of Labor and Employment DULE, CAR, ang Baguio ay dapat magtayo ng labor complaint desks sa mga barangay para sa agarang pagresolba ng wage dispute, na pinipigilan ang mga worker na mag-resort sa threat para makakuha ng kanilang tamang sahod. Pagpapalaganap ng kamalayan sa batas at digital safety. Maraming mamamayan ng Baguio ang hindi pa rin alam ang legal na kahihinatnan ng grave threat. Ang isang offhand na threat na, "Sisabog ko ang tindahan mo," o "papatayin kita," ay maaaring magresulta sa pagkakakulong ng hanggang 6 na taon at multa ng hanggang 100,000 piso ayon sa Artikulo 282 ng Revised Penal Code. Upang palakasin ang legal literacy,
ang Baguio City Government ay dapat maglunsad ng mga kampanya sa pamamagitan ng local radio stations, tulad ng social media, City Government of Baguio Facebook page, sa Tagalog, Ilocano, Kangkanay, Ibaloy at iba pang lengguwahe sa Baguio. Ang mga kampanya ay dapat magpakita ng real-life na kwento ng mga tao sa Baguio na nahatulan dahil sa grave threat, upang magsilbing babala. Bukod dito, sa digital age, ang online threat tulad ng cyberbullying against students at fake reviews targeting tourist businesses, ay nagiging mas karaniwan. Ang BCPO Cybercrime Unit, sa pakikipagtulungan sa Department of Education, DepEdCar, ay dapat magpatuloy ng Cyber Safety Caravan sa mga pampublikong paaralan ng Baguio, na nagtuturo sa mga mag-aaral tungkol sa legal na kahihinatnan ng online threat ayon sa RA 10,175 Cybercrime Prevention Act, at kung paano mag-report ng mga ganitong insidente. Ayon sa BCPO, ang bilang ng online grave threat complaints mula sa kabataan ay bumaba ng 30% sa loob ng 6 na buwan, matapos ang caravan noong 2023. Conclusion. Sa kabuuan, ang pag-iwas sa grave threat sa Baguio City ay isang komplikadong gawain na nangangailangan ng pagtutulungan ng lahat ng stakeholder, mula sa mga katutubong elder hanggang sa lokal na pamahalaan, mga negosyante, at mamamayan. Sa pamamagitan ng pag-integrate ng katutubong tradisyon sa KP, pagpapatibay ng institusyon para sa seasonal at tourist-related na alitan, pagtugon sa mga ugat na pang-ekonomiya, at pagpapalaganap ng kamalayan sa batas, ang Baguio ay maaaring mapanatili ang kanyang kapayapaan at kakaibang kagandahan. Ang tunay na kaligtasan sa Baguio hindi lamang nakasalalay sa pagpigil sa krimen kundi sa pagpapalakas ng komunidad, kung saan ang bawat isa ay kilala ang halaga ng respeto, pag-uusap, at paggalang sa isa't isa, mga halagang tulad ng mga pine tree at bamboo ng lungsod, matibay at hindi natitinag sa gitna ng anumang unos. Sa ganitong paraan, ang Baguio ay hindi lamang mananatiling summer capital ng Pilipinas kundi isang modelo ng kapayapaan at pagkakaisa para sa buong bansa. The hill stands tall in the morning light, whispers of safety, a promise bright. Shadows fade as we hold the light. Peace and order, our steady ground. Together we rise. Let the call resound. Safety's banner, high and proud. Middle Quirino, we sing aloud. Hands entwined like rivers flow.